Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Welcome. Dito na naman sa talakayan natin sa Veritas. Subscribe na po kayo dito sa Veritas YouTube channel. Mayroon din po tayong Veritas Facebook or Meta page. Follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan natin tong si Leandro Libeste. Tambak na. Tambak na ang kaso ni Leandro Libeste, mga kabunyog. ha? Tambak na. May bago na namang kaso. Kakasuhan na naman ng Energy Regulatory Commission. Ano ang bagong kaso niya? Una, nag-operate siya doon sa Occidental Mindoro. Wala palang permit, walang lisensya. Kasi may mga specific na lugar lang siya pwedeng mag-operate. Ay hindi yata kasama yung Occidental Mindoro. Nag-operate doon, yun, violation yun. Pangalawa, nagtaas ng singil ng kuryente. Yung rate, ay tayo, ang Energy Regulatory Commission, ERC, regulatory body yan. Hindi ka pwedeng magtaas ng singil, sila, kuryente galing sa solar. Hindi ka pwedeng magtaas ng singil ng kuryente nang hindi mo pinapa-approvean sa regulatory body, dyan sa Energy Regulatory Commission. Ay hindi daw pina-approvean eh. Okay, ito ngayon yung dalawang bago na namang kaso ni Libeste. Pag-ooperate ng walang permit doon sa Occidental Mindoro. Pangalawa, tataas ng singil ng kuryente na hindi inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Yan. Bago na namang kaso ito. Ang dami ng problema. Tambak na ang problema ni Leandro Libeste. Yan kasi yung problema sa kanya eh. Yan ang mahirap. Siya, ang dami niyang nilalabanan. Okay naman sana yun, anti-corruption. Ang problema, ikaw ba? Wala ka bang atraso na hindi ka ba makakasuhan? Wala bang makukuha sa yung kaso? Yan yung problema diyan eh. Kaya ito mga kabo, ito yung kaso ni nasana ba yun? Nakita ko na yun kanina eh. Yung tungkol sa kaso ni Leandro Libeste. Kasi may lumalabas, mayroon pa siyang mga kasong kinakaharap. Hindi lang yung original na mga kaso. Kasi marami na siyang problema eh. Ay di ba yung una niyang problema, ang una niyang problema, yung kanyang solar para sa bayan, di ba yung solar para sa bayan, binigyan ng franchise yun. Ngayon, yung franchise na yun, ng solar para sa bayan, ang kondisyon doon, ito, Manila Bulletin. The Energy Regulatory Commission ERC is filing show cause orders against Solar Para sa Bayan Corporation SPSB for allegedly operating in Occidental Mindoro and imposing power rates without regulatory approval. Yan. Allegedly operating in Occidental Mindoro and imposing power rates without regulatory approval. Ngayon, ang mga unang kaso kasi ni Libeste, ay di ba, mayroon siyang congressional franchise, prangkesa. 25 years. Hindi naman niya na-operate, hindi naman nag-operate. Hindi naman nag-operate. Ibig sabihin, kumuha ka lang ng prangkesa, hindi mo naman sinunod yung terms ng franchise. Kaya nga sabi ng Energy Regulatory Commission, kung hindi niya pala kaya yon, di sabi iba na lang sana binigay yun. Imagine niyo, franchise. Ang franchise, ang hirap kumuha niyan. Privilege yan. Kaya lang, dahil yung mother niya, yung nanay niya, senadora, naglabi talaga, ginapang. Panahon ni Duterte, 2019. Binigyan siya ng franchise, 25 years. Kaya lang, hindi naman nagawa. Kaya nagkulang-kulang sa kuryente. Kaya mahal ang kuryente dahil yung nag-generate na power na kuryente natin kulang. Dahil binigay yung kontrata dito sa solar para sa bayan ni Libeste, hindi naman nakapag-produce. Yun, papaliwanag niya yun. Bakit hindi niya sinunod yung usapan sa prangkesa? Pangalawa, kumuha siya ng kontratang 12,000 megawatts. Ang nasupply niya lang 2%.
Oh, yan. Oh, kaya may penalty siya. Ang penalty niya 24 billion pesos dahil doon. Oh. Ngayon ang ginawa niya, nagtayo siya ng separate na corporation yung Spinek, bininta doon kila Pangilinan. Kila Manny Pangilinan sa Meralco, yung MGen. Oh, 16 billion yata yung binta niya eh. Oh, imagine niyo yan. Pinagkapirahan yung prangkesa. Bakit? Hindi niya naman bininta yung prangkesa niya. Pero hindi naman bibilhin niya ni Pangilinan kung hindi siya, wala siyang pinagmamalaking prangkesa. Pangatlong atraso niya, nagkongresista siya, pero hindi naman siya umalis doon sa mga hindi siya nag-divest. Ano pa rin siya? Board of directors pa rin siya ng mga kumpanya. Sa katunayan, itong linggo lang siya doon, nag, ah, nag-resign sa mga positions kasi ayaw nang ma-involve ni Pangilinan eh. Kaya yung mga Emtera, yung mga korporasyon na associated kay Pangilinan, pina-resign siya bilang board of directors. Pero ang doon, yung niya, prohibited na yun. Sa isang congressman, hindi pwede yun na mayroon ka pang mga korporasyon na hawak. Kaya ang dami talagang atrasong hinaharap itong si Libeste. Ngayon, iimbestigahan siya ng Kamara, House Committee on Legislative Franchises. Iimbestigahan din siya ng Ombudsman. Ngayon, dahil magsisimula na yung investigasyon, babiyahin na siya sa 168 na araw, February 8 to July 26, 2026. 19 or 16 countries ba yun? Oh. Ang paliwanag niya, pinakiusapan daw yung nanay niya, si Lauren Legarda, na sabihan siya na wag nang maglalabas ng mga ini-expose niya. O kaya magbiyahe na lang daw. O, yun. Yung pala na matatakot din lang naman pala siya. Yan na yung sinasabi ni Ping Lacson, wag bara-bara. O, ngayon, na siya, nare-realize niya, hindi niya pala kaya. Ang dami niyang problema, ang dami niyang kaso eh. O, nadagdag pa ito ngayon. Nag-raise ka ng singil sa kuryente, hindi mo naman pinaalam, pinaaprubahan sa Energy Regulatory Commission. O, yun. Kaya mabigat yun. Kaya ang dami niyang kinakaharap na mga kaso ngayon, nadagdagan pa nito. Nagtaas ka ng singil, hindi mo pinaaprubahan sa Energy Regulatory Commission. Violation nga yun. Anyway, yan ang mga problema ni Leandro Libeste.